Live mula sa GMA Network Center. 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Inamin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Senado na meron siyang itinatag na Davao Death Squad nung alkalde pa siya na binubuo umano ng mga mayayamang negosyante na gusto raw pumatay ng kriminal. Inako rin ni Duterte ang buong responsibilidad sa kanyang kampanya kontra droga nang maging Pangulo na. Pero nang direktang tanungin kung kasama rito ang responsibilidad sa mga namatay sa drug war, sinabi niyang ibang usapan ang criminal responsibility. At mula sa Senado, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Mel, Emil, Vicky, naging mainit nga ang diskusyon dito kanina matapos nga pong tanungin ni Senadora Rizzo Ontiveros, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung tinatanggap pa niya ang buong responsibilidad sa pagkamatay ni Kian Ramos at iba pang biktima ng drug war noong Duterte administration. Nauna kasing inihayag ng dating Pangulo na inaako niya ang responsibilidad sa drug war ng administrasyon niya. What about yung bunga ng polisiya na libo-libong namatay kasama si Kian De Los Santos? Do you also take full responsibility for that? Do you assume responsibility for the death of Kian De Los Santos, Mr. Chair? No. How about si Carl Anthony alam mo, ma'am, Nunez? before you rumble on those many things. No, I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong ko. Specific ang law. Guilt is personal. Tanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya kong magtanong sa abogado. Sige, tanong ka itanong muna ko ngayon po. before we proceed. No. Hindi tayo I have prepared dito. these questions with my Guilt legislative is staff. personal. Yes, it's very personal. Hindi mo pwedeng ipasa sa iba yan. I take full responsibility yung sinabi ko na war on drugs. You said, Pero sir, kung you can hold me responsible for any specific crime, Yes, sir. You spoke hindi about pwede yan. You spoke about specific At saka, crimes. kung sabihin ko, I will take full responsibility, magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. Well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his volume and pitch to a normal Mr. Chair, trying level. to pin me down on Mr. Chair, you are pinned down by your own statements of October. You have to pin me Mr. down Chair. low. I'm not trying to pin you down on The exchanges air. are no longer productive. Mr. The hearing Chair. is Do not suspended. pin me down on semantics. Okay. Sandali po nga sinuspend ang pagdinig at sa pagpabalik nga po nito ay mas mababa na ang boses ni Duterte at sinabi niya na excited lamang siya sa kanyang pagharap sa Senado. Iniba na rin po ni Senadora Ontiveros ang kanyang tanong. Bago po yan ay sinabi rin ni Duterte dito sa pagdinig na totoo ang Davao Death Squad pero hindi umano ito mga pulis. Narito ang report. I can make the confession now. If you want. Mr. Chair. Talagang niyayari ko. Meron akong death squad. Death squad. Pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang Mr. Chair. gangster, utusan ko. Patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Sa harap ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-imbestiga sa kanyang gyera kontra droga noon. Ito ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang mapunta ang usapan ukol sa umunay Davao Death Squad. Nang usisain ng dating Pangulo ng mga senador, hindi malinaw ang naging tugon nito. Nabanggit nyo, may sarili kayo ngayong tinayo na hit squad. Is that what you're trying to tell us? Para hindi po kami nalilito po. I mean, can we be very clear? Hindi naman death Salitang ano po ito? Salitang diretso. Opo. Hindi naman death squad. Basta alam ng tao sa Davao na nandyan ako at magkamali ka and you commit a heinous crime at walang mapuntahan yung agrabyado, ako yan. Anong structure nung death squad niya iyon?
structure against crime and criminals. Ibig sabihin, ano po yung setup? At sino yung 7 yon na miyembro ng death squad Fight nyo? crime. No, sir. Yung pangalan nung sabi nyo, 7 tao na nasa death squad nyo. Mukhang patay naman sila lahat, ma'am. It's okay, sir. Ano pong mga pangalan nila? You know, when I was mayor, it's about 43. I am now 73. For the life of me, I cannot remember the name. May rewards po ba yung 7 taong iyon kapag nakakapatay sila? Ay, hindi, ma'am. Mayayaman yung mga... Maraming gago na mayayaman sa Davao. Ano pong connection ng mayayaman sa Davao Gusto dun sa pumatay miyembro ng ng mga death kriminal. squad? Because Ibig sabihin, they want the city to be safe. Gate ni Duterte, wala siyang utos bilang Pangulo na patayin ng mga pulis ang mga sangkot sa droga. Call of duty of the President. Ako yun. Kasi ako yung presidente sa panahon ko. At hindi po ako nagkulang, Mr. Senator. Nag-warning ako lahat narinig ng Pilipinas. Huminto kayo sa droga. Bitawan ninyo, drop it. Kasi magkakaproblema talaga tayo. Pag nakita tayo sa isang kanto at hawak mo ang droga, problema na talaga yan. May patayan. But it was not a state-sponsored killing. Pero sabi ni Duterte, may ipinayo siya sa mga pulis na himukin ang mga kriminal na manlaban. Kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban. Yes. Para mapatay, para masabing nanlaban. Correct. Correct. Para That was a very ma-minimize. incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, if I may say as a It's not civilian. Kung pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. Osaa, silence the gallery and those who will do that again, exclude them from the hearing hall. Gallery, please do not encourage me. Sabi pa ni Duterte, hindi siya tumawag kay retired Colonel Regina Garma noong 2016 para magpahanap ng pulis na miyembro ng Iglesia ni Cristo para sa task force kontra droga. Sinungaling yung gagang yan. Bakit ako mamili ng Iglesia ni Cristo? Yung mga aglipay, pati isali ko na lang. Yung Mormons. Why would I zero in sa Iglesia ni Cristo? For what reason? Ibinida rin ni Duterte sa pagdinig na binigyang babala niya ang mga pulis na huwag masangkot sa droga kundi ay papatayin niya ang mga ito. Hindi naman direktang sinagot ni Duterte kung may tinuluyan siya. Vicky, ang sinabi po ni Pangulong Duterte rito ay matagal na siyang pumapatay pero hanggang ngayon daw ay wala pa namang kaso laban sa kanya. Pasado 6:00 po ng gabi nang umalis dito sa Senado si dating Pangulong Duterte. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Hindi raw nagsosorry o magsosorry si dating Pangulong Duterte sa mga kaanak na mga nasawi sa madugong drug war ng kanyang administrasyon. Sinabi niya yan sa harap mismo ng mga kaanak ng mga namatay at ni dating Senadora Laila de Lima na isinangkot din niya sa droga. Sabi pa ng dating Pangulo, namamayagpag na naman ang mga drug pusher ngayon, bagay na pinalagan ng Malacanang. Nakatutok si Mav Gonzalez. Maagang dumating sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senadora Laila de Lima sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee ukol sa gyera kontra droga ng administrasyon ni Duterte. Well, it's mixed feelings. Mixed feelings kasi nagpapaalala yan sa akin ang mga nangyayari noon, ang mga ginawa nila sa akin. I am here to make an accounting of what I did as president. So, walang problema.
Ito ang unang pagkakataong magkakaharap ang dalawa mula nang makulong si De Lima matapos siyang iugnay ni Duterte sa illegal drug trade sa Bilibid. Mga aligasyong ibinasura rin ng Korte kalaunan. Sa pagdinig, isang upuan lang ang pagitan ng dalawa. Hindi ko kayo tumitingin sa kaliwa. Nagpapansinan na ba kayo ni Senator De Lima? Walang maganda dyan, dito lang. Anyway, Mr. Chair. to be serious, Yes, on a serious Mr. note, Chair, sir. I think, I beg Senator Jinggoy, SP Senator Pro Rizal, Tempore to lead us in setting the tone that this is not a laughing matter. Yes, Salamat, Mr. Chair. I was not joking. I was just, para ma-lighten lang yung mood, Mr. Chair. Sa harap ni De Lima at mga kaanak ng mga namatay sa ilalim ng Duterte drug war, sabi ni Duterte, hindi siya magsosorry. Do not question my policies because I offer no apologies, no excuses. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it for my country. For all of its successes and shortcomings, I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako ang managot at ako ang makulong. Huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman, nagtatrabaho lang. Sobrang dami naman ata niyan para sabihin lamang na nanlaban lahat. We don't even have the death penalty. There is no honor in punishment like tokhang. It should not be an honor to be called the Punisher when thousands of innocent people, including babies, have died in your name. Hindi kailanman ipagmamalaki ng mga Pilipino ang war on drugs na yan. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Lumobo pa sa mahigit 100 ang napaulat na nasawi kasunod ng pananalasa ng Bagyong Christine. Sabay sa paghupa ng baha sa ilang lugar, ang pagtambad ng bilyong-bilyong pisong pinsala sa buhay at ari-arian ng marami. Nakatutok si Ivan Mayrina. Dahil naman sa hanggang leeg na taas ang baha, no choice na ang mag-anak sa Naga City, Camarines Sur, kundi itaas malapit sa bubong ang kabaon ng kanilang lolang nakaburol. Dagdag kirot pa sa puso ng uploader ng tagpong ito, kung saan hindi na raw mapababa ang kanyang lolo na binabantayan ang yumaong asawa. Hanggang ngayong araw, tuloy-tuloy ang rescue operation na ikinakasa sa Camp Sur. Sa Minalabak, isang senior citizen ang tinulungan matapos mahirapang huminga. Pami-pamilya rin ang sinasagi, kabilang ang ilang mga bata na nasa bubong ng bahay dahil hindi pa rin humuhupa ang baha. Sa pinakauling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot na sa 116 ang napaulat na patay dahil sa pananalasa ng bagyo. 39 ang nawawala, habang 109 naman ang nasugatan. Pumalo sa 1.6 milyon na pamilya o halos 7 milyong individual ang apektado. Sa bilang na yan, halos 1 milyon ang kinailangang ilikas. Sa paunang taya, aabot naman sa mahigit 3.1 billion pesos ang pinsala sa agrikultura dahil sa dami ng nalubog at nasirang pananim. Sa probinsya nga ng Cagayan, gumamit na ng jet ski at bangka ang ilang residente para tawirin ang palayang ito na mistulang dagat na dahil sa baha. Hindi nakaligtas sa mahigit 152,000 metriko toneladang nasira mga palay, mahigit 1,000 metriko toneladang mais at mahigit 6,000 metriko toneladang iba pang high-value crops. Malaki rin ang iniwang pinsala ng Bagyong Christine sa infrastruktura na tinatayang aabot sa 1.5 billion pesos. Kabilang riyan ang mahigit 3,000 bahay na totally damaged at mahigit 40,000 bahay naman na partially damaged. Hindi rin nakaligtas ang nasa mahigit 600 kalsada at halos 100 tulay na hindi madaanan ng mga motorista. Sa kasalukuyan nasa 160 mga lungsod at munisipalidad na rin ang nagdeklara ng state of calamity bunsod ng pananalasa ng Bagyong Christine. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.
Dahil sa bahang iniwan ng Bagyong Christine, 1 linggong stranded sa Maharlika Highway ang ilang motoristang biyaheng Maynila mula po Naga City. Meron pa ngang 10 araw nang sakay ng bus. Bagamat may nababanaag ng pag-asa ngayon. Mula po sa Pili, Camarines Sur. Nakatutok live si John Consulta. John! Emil, ayon sa PNP PRO5 ay pwede nang dumaan ang lahat ng uri ng sasakyan na na-stranded nga dito sa bahagi ng Cam Sur at Naga City ng 1 linggo. Ito'y matapos ngang humupa na ang baha. Aabot na sa mahigit 3 kilometro ang haba ng pila ng mga truck at sasakyan na nagsisikap na makabiyahe pa Maynila mula sa Naga City. Karamihan sa kanila 1 linggo ng stranded dahil di makadaan sa hanggang baywang na baha sa Maharlika Highway. 1 week na kaming natingga rito. Kaya gusto rin naman makabalik doon sa Manila. Sa amin, mas okay kasi aabot pa kami ng oras. Yun lang din naman ang inaano namin. Makabalik ng 1 week naman. 3 hours stop and 3 hours go, salitan po sa magkabilang linya. Ang bus namang ito na galing pang Ormoc, 10 araw nang sakay ang mga pasahero na nakikisiar sa mga dinadaanang bahay at wala ng perang pambili ng pagkain. Isa rito ang OFW na si Amflor na may flight pang Pakatar ngayong Miyerkules. May nakahabol akong flight para sa Miyerkules Kailangan Martes na andun na kami. Sobra kasi wala na rin kayong mga pagkain dito. Ang daan po ng Maharlika mula Manila hanggang Matnog ay open na. Ganun pa man, dahil po sa maraming na-stranded, kinukontrol po natin yung pagpasok nito dahil inuuna po muna natin yung mga relief goods saka yung mga immediate na kailangan ng ating mga biktima. Dinala naman ng PNP PRO5 ang kanilang water desalination equipment sa bayan ng Nabwa kung saan nakunan namin kahapon ang ilang kababayan natin na nag-uunahan sa relief goods. Pakay nila na magbigay ng malinis na may inom na kailangan ng mga residente rito. Tawag kami sa malinis na tubig. Malinis na tubig. Kaya salamat sabi ka rin Diyos, sabi sir. Nag-deploy na rin ng PRO5 ng mga pulis para bantayan ang mga establishmento para di na maulit ang pagpasok sa isang convenience store 1 araw matapos manalasa ang Bagyong Christine. Yun ang pangyayari na yun ay naagapan natin na nagkaroon kaagad tayo ng ship ng mission na yung mga establishmento ay binantayan natin para ma-prevent yung another case ng looting po. Bilang tulong sa mga nasa evacuation pa rin, nagsagawa ng feeding program ang GMA Kapuso Foundation sa Naga City. Sa mga oras ito, Emil, makikita niyo sa akin likuran, sa gilid ng kalsada, nakaparada ngayon dyan itong mahabang pila ng truck dito sa Maharlika Highway sa bahagi ng Pili, Camarines Sur. Ayon sa ating mga drivers na nakausap ay nag-aantay lamang sila ng abiso mula sa mga PNP personnel na nagbabantay sa aking unahan para masimulan nila ang kanilang biyahe pabalik dyan sa Metro Manila. At yan muna latest mula rito sa Pili, Camarines Sur. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, John Consulta. Dahil sa umano'y binta, patay sa bugbog ang isang menor de edad sa Maynila. Kabilang sa mga suspect, isang SK Kagawad. Ang ugat ng krimen sa pagtutok ni Jomer Apresto. Sa kuwang ito sa tapat ng Barangay 894, makikita ang 15 anyos na si alias Lay kasama ang kaibigan niya na nagsusumbong sa mga tauhan ng barangay. Idinudulog nila noon ang nauna ng insidente ng panggugulpi umano ng SK Kagawad sa isa pang menor de edad nilang kaibigan na naiwan sa parke. Maya-maya, makikita na ang SK Kagawad na naglalakad palapit sa barangay kung nasaan ang biktima. Walang kaabog-abog niyang sinuntok ang menor de edad. Nakatakbo palayo ang magkaibigan pero sinundan pa rin sila ng SK Kagawad at ng iba pa niyang kasama hanggang sa maabutan sa tapat ng isang tindahan sa F. Manalo Street ang biktima. Doon na siya tuluyang ginulpi ng SK Kagawad at ng lalaking nakasando na anak naman daw ng isang opisyal sa barangay. Habang ang iba pang lalaki sa video, mga tauhan din daw ng barangay na aawat lang sa gulo. Hindi na maaninag sa CCTV pero bigla umanong nawalan ng malay ang biktima at bumulagta. Agad umalis ang dalawang sospek at hinabol naman nila ang kaibigan ng biktima. Maya-maya, binalikan ng dalawa ang nakabulagtang biktima. Sinilipan nila ito at naglakad palayo na para bang walang nangyari. Sa kuha namang ito, pinagtulungan ng buhati ng biktima para maisugod sa ospital. Sa ngayon ay nakaburol na ang biktima. Base sa autopsy report, traumatic head injury ang ikinamatay ng biktima.
Hindi naman naniniwala ang nanay ng biktima na binastos ng grupo ng kanyang anak ang nobya ng isa sa mga sospek. May nagsabi po sa side nila na nakapula daw po yung ng bastos, pero yung anak ko sa kayong mga kaibigan is mga naka-white. Ang napag-initan po yung barkada po ng anak ko, saka yung anak ko po. Sobrang sakit. Gusto rin daw nilang managot ang barangay dahil hindi nila agad tinulungan ng bata na nagsumbong na sa kanila. Kita naman po sa CCTV, tumayo po agad yung barangay health worker po namin. Makikita din po sa CCTV, lumabas po yung mga tanod, papunta po dun sa dike side. Nasa kustodiya na ng Manila Police District ang dalawang sospek. Sinusubukan pa namin silang hingan ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto nakatutok, 24 oras.